Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung itong nanay na to bumabatak? At kasalanan rin ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung itong si tatay nahikayat din sa pagbatak? At kasalanan rin ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung etong si ate at si kuya hindi rin nagpatalo sa pagbatak? At kasalanan din ba ni Pangulong Bongbong Marcos pati itong mga magkakaibigan nagpapaligsahan sa pagbatak? Talamak na nga ba talaga ang droga sa ating bansa? Nagkalat na ba talaga ang mga durugista dito sa ating bansa? O baka naman nagkalat lang ang ating mga kababayan na mga walang pangarap at walang ibang ginawa kung hindi bumatak ng bumatak? Tara, pag-usapan natin to. Pangarap ko'y di naabot dahil sa bawal na katol. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na meron tayong ilang mga kababayan na mas pinipiling maging tanga sa harapan ng social media. Mas pinipili nilang sumikat at ipakita ang kanilang kabulastugan. Ito yung ating mga kababayan na kinulang sa pag-iisip. Ito yung mga kababayan natin na gusto mabilisang pagsikat. At etong mga kababayan natin na to, halatang halata naman na talaga nalulung na sa bisyo ng droga. At kitang-kita naman na ang mga kababayan natin na to wala na sa katinuan dahil binibidyo pa nila ang kanilang kalokohan. Ngayon, maraming mga nagkakalat na video na gaya nito at sinasabi ng ilan nating mga kababayan kasalanan daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa panahon niya ang dami nagpo-post ng ganito sa social media. Pero kung titingnan natin at susuriin natin, walang kasalanan dyan si Pangulong Bongbong Marcos dahil etong mga to sariling desisyon nila yan. Sariling desisyon nila na sirain ang buhay nila. Sariling desisyon nila na i-video yung kalokohan nila at pasikatin ang sarili nila sa social media. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman, ginagawa naman ng kapulisan ang kanilang makakaya para masiwata ang mga droga. Nagkataon nga lang na itong mga kababayan natin na to gustong sumikat ng mabilisan kaya nagkakaganyan. Nagkalat ang mga mukha nila sa social media na bumabatak. Kasi kung tutusin, hindi naman talaga kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasi nung pag-upo niya nung 2022, talamak pa rin ang droga dito sa atin. At alam nyo ba kung sino sa tingin natin may kasalanan? Ay eto. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan. Anong sa tingin nyo? Kung nagawa niya kaya yung pangako niya, may mga ganito pa kaya sa panahon natin ngayon? I-comment nyo na lang inyong reaksyon para ating pag-usapan. Salamat. Pangarap ko'y di naabot dahil sa bawal na katol.